Alamat ng tsismosa. Noong unang panahon, sa isang malayong nayon na tinatawag na Barangay Malinis, naninirahan ang mga taong kilala sa kanilang pagiging mapagkumbaba at masunurin. Sila ay may malapit na ugnayan sa kalikasan, at sa bawat bahagi ng kanilang pamumuhay, naroon ang paggalang sa mga Diyos at Diyosa ng kalikasan. Ang mga tao roon ay madalas magtulungan at walang kinikilingan sa isa't isa. Sa gitna ng nayon, may isang maliit na burol na pinaniniwalaan ng mga taga-barangay Malinis na tirahan ng mga espiritu. Sa tuktok ng burol, may nakatayong isang malaking puno ng nyog na maraming dahon at mahabang ugat na parang mga kamay na humahawak sa lupa. Ang punong ito ay kilala bilang puno ng katotohanan. Ayon sa alamat, sino man ang makikipag-usap sa puno na may tapat na puso ay binibigyan ng gabay at proteksyon ng mga espiritu. Sa barangay na ito, may isang babae na kilala sa pangalan na Aling Tinay. Siya ay kilala sa kanyang matamis na ngiti at mainit na pagtanggap sa mga bisita. Ngunit may isang katangian si Aling Tinay na hindi gaanong nagustuhan ng ibang tao. Siya ay lubhang tsismosa. Mahilig siyang magtanong-tanong tungkol sa buhay ng iba. At minsan ay sinasabi niya sa publiko ang mga lihim na dapat manatili sa lihim. Hindi siya nag-iisip ng maaaring maging epekto ng kanyang mga salita sa ibang tao. Isang araw, habang naglalakad si Aling Tinay pauwi galing sa palengke, napansin niya ang isang grupo ng mga kabataan na nag-uusap sa ilalim ng puno ng katotohanan. Kinurot-kurot niya ang kanyang sarili sa kaba nang marinig niya ang mga balita na may mga multo na lumalabas sa gabi para makipag-usap sa mga taong nasa ilalim ng puno. Subalit, dahil sa kanyang kasinungalingan at kawalan ng takot, inilapit niya ang kanyang sarili sa mga kabataan at sumali sa kanilang usapan. "Ano ba ang pinag-uusapan ninyo?" tanong ni Aling Tinay nang may ngiti. Wala lang po," sagot ng isa sa mga kabataan, "tungkol lang sa mga kwentong bayan tungkol sa puno." "Hindi ko alam kung totoo yon," dagdag pa ni Aling Tinay, sabay tingin sa puno. "Pero narinig ko na may mga taong nakakita raw ng mga multo dito." Nang marinig ng mga kabataan ang salita ni Aling Tinay, agad silang umalis at sumunod sa payo ng kanilang mga magulang na huwag magtagal sa lugar. Naiwan si Aling Tinay sa ilalim ng puno, nagseseryoso sa kanyang sarili na subukan kung totoo nga ba ang mga kwentong kanyang narinig. "Nako, bakit naman ako natatakot?" bulong niya sa sarili. "Kung totoo nga ang mga multo, siguro pwede akong makipag-usap sa kanila para malaman ang mga bagong tsismis." At tulad ng sinabi, umupo si Aling Tinay sa ilalim ng puno at simula niyang ipanalangin ang mga espiritu. "Mga mahal kong espiritu, kung narito kayo, ipakita naman sa akin ang inyong mga lihim. Gusto ko lang malaman kung ano ang nangyayari sa aming barangay," sabi niya nang may halong kasiyahan. Bigla na lamang ang hangin ay gumalaw, at ang mga dahon ng puno ay nagsimulang kumikiskes sa isa't isa. Isang malakas na hiyaw ang narinig, at biglang may puting babaeng nakasuot ng puting damit ang lumitaw sa harap ni Aling Tinay. Ang babae ay may mahabang buhok na parang ulap, at ang kanyang mga mata ay tila nakatingin kay Aling Tinay. "Sino ka at bakit mo kami tinatawagan?" tanong ng babaeng multo. "Ako po si Aling Tinay, at gusto ko lang pong malaman ang mga lihim ng aming barangay," sabi ni Aling Tinay na medyo kinakabahan pero patuloy pa rin. "Bakit mo kailangan malaman ang mga lihim ng ibang tao?" tanong ng multo. "Dahil, gusto ko lang po makapagbahagi ng mga bagong impormasyon sa aking mga kapitbahay," sagot ni Aling Tinay. Ngumiti ang multo. Ngunit ang kanyang ngiti ay hindi mukhang mapagkumbaba. "Dahil sa iyong kawalan ng respeto sa privacy ng ibang tao, bibigyan kita ng regalo na magpapabago sa iyong buhay." Sa sandaling yun, biglang lumaki ang tenga ni Aling Tinay, at naging parang malalaking pakpak ng uwak. Natatakot siya at agad niyang hinawakan ang kanyang mga tenga. "Ano po ito? Bakit ganito ang nangyari sa akin?" "Ang iyong mga tenga ay simbolo ng iyong pagiging tsismosa," sabi ng multo. "Simula ngayon,
hindi mo na maiiwasang marinig ang lahat ng mga sambit ng mga tao sa paligid mo. Kahit anong lihim, kahit anong usapan, makakarinig ka nito. Pero hindi mo na magagamit ang iyong bibig para magkwento sa iba. Maaari mong marinig ang lahat, ngunit hindi ka na makakapagsalita ng anumang bagay tungkol dito. Pagkatapos ng mga salitang iyon, nawala na ang multo, at natira si Aling Tinay sa ilalim ng puno na may malalaking tenga. Nang siya ay umuwi, agad na napansin ng kanyang pamilya ang pagbabago sa kanya. At nang siya ay makipag-usap, wala siyang masabi dahil ang kanyang bibig ay tila nawala. Gayunpaman, mula noon, lahat ng mga sambit ng mga tao sa paligid niya ay naririnig niya ng malinaw. Sa una, masaya si Aling Tinay sa dami ng impormasyon na kanyang nakukuha. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, naramdaman niya ang bigat ng kanyang sitwasyon, narinig niya ang mga lihim ng kanyang mga kaibigan, ng kanyang pamilya, at maging ng kanyang mga kapitbahay. Napagtanto niya na hindi lahat ng impormasyon ay dapat ipamahagi, at na ang kanyang dating ugali ay nagdudulot ng sakit sa ibang tao. Sa huli, nagsisi si Aling Tinay, sinubukan niyang muling bumalik sa puno ng katotohanan upang humingi ng tawad sa mga espiritu. Ngunit hindi na siya pinakinggan. Mula noon, nanatili siyang tahimik at naging matalim ang kanyang pandinig. Ngunit hindi na siya nagsalita ng anumang bagay tungkol sa buhay ng ibang tao. Hanggang sa kasalukuyan, sinasabing ang mga taong may malalaking tenga ay sinaunang mga tsismosa na binigyan ng leksyon ng mga espiritu, at ang alamat ng tsismosa ay ipinapasa-pasa bilang paalala na ang privacy ng ibang tao ay dapat igalang, at ang labis na pagnanasang malaman ang mga lihim ay maaaring magdulot ng masamang bunga. Maraming salamat sa muling pakikinig ng maikling kwento. Kung gusto mo pang makinig ng iba't ibang kwento, bisitahin ang playlist ng mga kwentong kababalaghan sa aking YouTube channel, at huwag kalimutang i-subscribe ang Jonas Mini Vlog para updated ka sa bawat kwento.